Welcome back to Hyper Geek. I'm your host, Kuya Balls nga pala. At ngayon, wala tayong ibang pag-uusapan kung itong napakalupit na game na to. Itong Final Fantasy 16 na to. Yan. Sa episode na to guys, walang jumpstart, no? Let's go all out. Let's go all out agad-agad na agad. So spoiler alert na agad para sa mga nakalaro na at hindi pa nakakalaro. Ngayon, gusto kong pag-usapan ng bahagya ito, no? Yung first impression natin before i-release yung game. Kasi that time, bago i-release yung game, napakaraming marketing hype. No, halos lahat tayo na-hype dito sa game na to. Yung YouTube ads ko, puro Final Fantasy 16, ang hirap i-skip. Diba? Kasi lagi yun yung Come to Me Ifrit, kung natandaan nyo yung part na yan. And nirelease din yung demo, na sobrang lupit kasi na-realize ko kung hanggang saan pinutol ng demo yung game. For me, hindi ko sinubukan yung demo that time. Wala na rin ako masyadong pinanood na video, wala akong binasang critic or review because I want to preserve the experience. Gusto ko yung lalaruin ko buo na. Kaya inantay ko talaga yung release nito. Although nakita ko yung collector's edition, nakita ko yung deluxe edition ng game, nakita ko yung steelbook. Yan, yung steelbook, nahusgahan ko ng konti Parang may apoy si Clive, nakatusok yung espada. Nagkaroon lang ako na impression na, tingin ko, without any context si Clive ba parang Naruto? Na merong demonyong lobo sa loob niya? I think na ano ko yun nakwento ko yun sa mga tropa na parang, feeling ko may inner monster si Clive na ilalabas niya sa dulo. Dahil lang doon sa steelbook. Nakita ko lang doon sa steelbook. No? So yun yung parang impression ko doon. Now let's play the game. Eto na. Nung nilaro na yung Final Fantasy 16, talagang nung una nilalatag pa no? Yung tutorial nung Final Fantasy 16, bagsakan na agad ng apoy. Napaka-grabe yung tutorial naman yan. After nung sword fight, bagsakan na agad ng apoy. And ang ganda lang kasi yung tutorial or yung quote-unquote demo, yun yung parang naging tutorial mo kung ano yung pwede mong ma-experience throughout the game. Diba? Pinakita doon yung Power of Icons, pinakita doon yung gameplay, pinakita doon kung paano ka maglalaro all throughout. Diba? Kasi parang action-based RPG talaga siya, hindi na siya yung turn-based, diba? So, doon pa lang parang inilatag na nung game kung ano yung pwede mong ma-experience sa kanya hanggang dulo. No? Natuwa ako nung first impression of the game kasi parang ngayon lang, no? Ngayong Final Fantasy lang na to, na-emphasize yung mga magic. Anong ibig ko sabihin doon? Yung mga elementals, ginagamit na nila sa everyday life. 'Di ba? Yung fire or yung Fira, pinansisindi ng Yoshi, 'di ba? Gamit yung crystal na hindi naman natin yung nakita noon. Yung Waterga, pinandidilig, 'di ba? Ayun yung mga nakakatawa na parang yung mga powers na usually players lang yung nakakakita or during combat lang. Dito sa game, talagang implied na siya. Hindi lang sa mga players, hindi lang sa mga characters natin, kahit sa mga NPC. So, dama mo agad yung magic nung lore nila, 'di ba? Sa Valistia. Ngayon, itawid ko dito, no? Sa mga characters. At simulan natin sa mga kontrabida, sa mga antagonists. For me, almost every major villain here are well written. Ganda ng pagkakasulat. Simulan ko dito kay Benedicta, no? Kay Garuda. Pinakaunang nakalaban natin kasi di pa tayo talagang gising, no? Di pa tayo awakened nung time na to. Nung kalaban natin si Benedicta, hindi ko alam kung kanino pa talaga allegiance niya. Sino ba talaga yung lover niya? Si Kupka ba? Si Barnabas? Pero na-realize ko, lalo na nung second playthrough ko, ang tunay na lover niya or ang talagang mahal niya, si Sid. Si Sidolphos. Pare. Lito siya. Lito siya sa pagkakataon and she's loyal to who's ever powerful. Diba? Doon yung, at least yung pagkakabasa ko kay Benedicta, doon siya loyal so kung nakakanino yung kapangyarihan. And sa mga pinagagawa niya, ang dami niya rin pinatay Diba? Sa harap natin, kahit doon sa kingdom mismo na habang hinahabol na natin siya, ang dami niyang pinagagawa because she was so confused. She was so confused on what's happening. Sino ba yung dapat niya susundin? Sino ba yung moral compass niya? Bakit kalaban niya na bigla si Sid? Actually, nung New Game Plus ko, dun ko na appreciate lalo yung chemistry ni Sid at ni Benedicta. Kung ano ba yung nangyayari kay Ramu at kay Garuda? Ano bang meron sa kanila? Parang dun ko siya mas na-appreciate lalo na nung nilaro ko siya the second time.
No? Nung kalaban ko si Garuda doon kay Benedicta, grabe. It was overwhelming. Yung laban na yon na hindi pa tayo Icon, no? Hindi pa tayo Ifrit. Talaga, grabe naman. Ang laki ng kalaban. Ang ganda ng design. Tapos lalo na nung nag-transform na siya kay Garuda, ay, nako, sobrang lupit talaga. Akala ko yun na yung high nung game. Nung kalaban ko si Benedicta, no? Ngayon, punta tayo kay Kupka. Kay Kupka. Ito, for me, Kupka is the rival of Clive. The official rival of Clive. For me, hindi si Barnabas eh. Ang galing ng pagkakasulat dito kay Kupka kasi it was pure love and rage kay Kupka. No, alam naman natin later on kung sino yung nagmamanipula sa mga tao na to, pero pag-usapan natin ang bahagya kasi yung nangyari kay Kupka, he was driven by hate. Dahil dun sa pinadala niyang magic box na ang laman ay si Benedicta, no? Dun umikot eh, 'di ba? Dun mapapatanong ka na eh, sino yung nagpadala ng box na yon? Kanino yung galing? Bakit kay Sid daw? Nung winasak niya yung hideaway, dun mas lalong nagulo yung mundo nila Clive, no? Nila Sid, nila Sharon, nila Harpocrates, no? Nila Gav. Talagang ito si Kupka yung major villain for me, and it's one of the best boss fight, lalo na kapag nagbubugbugan sila. Kasi sobrang solid nung Titan na yon na scene with Clive. Move forward tayo dito sa isa. Ito feeling ko hindi to villain. He's just standing by to what he believe he is right or what was right. No? Kay Dion, pare. The Dragoon and the Dragon. Yan. Si Bahamut. Diba? The Dragoon and the Dragon. Ang galing ng pagkakasulat dito kay Dion kasi gaya ng dalawang unang nabanggit ko, biktima lang din siya. Biktima siya ng manipulation. Diba? Yung panahon na si Annabella in-invade na yung family tree niya, nagkaroon na ng Olivier, nagkaroon na ng lamat yung relasyon niya dun sa tatay niya, and all this time, he just wanted to serve his kingdom as a dragoon. No, he's just standing by for what he believes is right. For me, sobrang ganda ng pagkakasulat dito kay Dion kasi after ng lahat na nangyari na yon, gusto niya pa rin itama yung mga mali niya. Gusto niya pa rin kalabanin kung sino yung nagpasimuno nung dilubyo sa buhay niya. No? So, sobrang ganda ng pagkakasulat dito, especially dun sa curiosity part, dun sa side quest nila kay Harpocrates or kay Hippocrates, kung paano man siya bigkasin. Dion, this is your redemption, no? Redeem yourself. Ganun yung all yung binabanggit nila sa isa't isa na parang nung una, ayaw niya pang puntahan si Harpocrates kasi nahihiya siya. Nahihiya siya sa mga ginawa niya, sa mga action niya, kung ano yung yung kinahinatnan, 'di ba? Yung fall down na yon, sobrang kinahiya niya yan, and dun sa ending talagang pinatunayan niya kung bakit siya si Bahamut. Sobrang galing, sobrang lupit nito, and I love this character and the portrayal of the Dragoon part. Sobrang lupit, sobrang idol. Ngayon nahapyawan ko to, alam ko hindi to boss fight din, no? Pero isa siya sa, I believe, a main villain dito sa sa franchise na to, which is si Annabella. Si Annabella, sobrang kupal ito ng taong to na sa kanya nagmula eh. No? Sa kanya nagmula. Ano yung nangyari dun sa demo? Ano yung nangyari kay Joshua and kay Clive? Sa kanya nagmula. Siya yung trigger. Kaya kung mapapansin nyo dun sa simula, and thus our journey begins, dito yung nag-start eh. And again, through Ultima's manipulation, mamaya, pagdadaan na natin kung bakit pala ko yung sinasabi, no? Doon natin na-realize na nung time na pumitik si Clive at in-invade yung palasyo nila, doon nagkagulo-gulo lahat, doon nagsimula na, on my understanding, nakita or nagpakita si Ultima kay Clive. And that was the Hooded Man. Yung pinakaunang Hooded Man sa pass, sa Phoenix Gate. Yung time na si Joshua nagwawala na, tapos si Clive, hindi pa siya yung yung Hooded Man na nakita niya through his delusion or sa utak niya. Feeling ko si Ultima yun eh. And that was the trigger. Yung ginawa na yon na betrayal ni Annabella. May trope siya talaga ng pagka-Game of Thrones, guys. May trope talaga siya na parang a family betraying another family just to be with the most powerful being or with the most powerful family, 'di ba? May ganung trope si Annabella eh.
Kaya ako siya nasabing sobrang kupal kasi dun sa nangyari, sa harap ni Joshua, hindi na dapat yun nangyari eh. Hindi niya dapat pinakita yun kay Joshua. Itatawid ko mamaya kay Joshua, no? Pero isa to si Annabella na talagang ang ganda ng pagkakasulat. Mala Cersei. Ika nga, no? Mala Cersei. Ngayon, punta tayo dito kay Barnabas. The blind puppet. The blind follower. No? The warrior of darkness. Yung tawag sa kanya. Bukod sa power niya, si Barnabas hindi ko talaga, honestly, hindi ko siya naramdaman nung una because he was trying to be inside the politics, diba? Lagi niyang kausap yung mga yung politika sa bilog na lagi nag-uusap. Di ko alam kung anong tawag doon. Pero doon ko lang siya naramdaman sa dulo. Kasi parang he was the big means towards the end. No? Parang siya yung big boss bago yung final boss. Gets nyo? Ganun siya eh. Ganun ko lang siya naramdaman. Although I understand na talagang napaka-makapangyarihan itong taon to. Pero in comparison dun sa mga nabanggit ko, mas naramdaman ko yung laban ko kay Kufka, mas nalaban ko yung laban ko kay Benedicta rather than Barnabas himself. Kasi dito kay Barnabas, unti-unti na tayo nagkakaroon ng idea kung ano ba yung nangyayari. No, kung sino ba yung kausap niya, and he was a literal henchman of Ultima. Lalo na dun sa sobrang cringe na cutscene kung saan kausap niya si Ultima na nag-iiba-ibang anyo. Sobrang cringe na, no? Pero, again, si Barnabas is just a blind follower, a means towards an end na hindi niya rin nakita. Hindi niya rin nakita all throughout. Punta na tayo kay Mads Mikkelsen. Kay Ultima. No, kay Ultima na agad. Lahat nung nangyari towards the end, kahit yung simpleng pagkakakulong nung isang Ultima dun sa katawan ni Joshua, planado, pinlano niya rin lahat na pasabugin ni Clive or sirain yung mga kristal, lahat ng Drake's Fang, Drake's Bet, lahat. Kasi kada masisira mo yung mga pillar na yon, yung part of being ni Ultima nabubuhay. Kasi napansin natin towards at the end of the game, talagang ang daming Ultima eh. At yung kinulong ni Joshua sa sarili niya, hindi naman sa walang kwenta, pero wala rin halos bearing. Kasi isa lang yon. So parang somehow, everything was inevitable. Everything happened or will eventually happen dun sa time na yon. Sobrang sayang lang, no? Pero again, almost everyone was manipulated. Si Olivier, manipulated by Ultima. Si Kufka, manipulated by Ultima. Even Clive, dun sa simula ng Phoenix Gate, talagang si Ultima yung nagmamanipulate sa kanya. No? And sobrang galing lang. Galing. For a god, na ganun yung ginawa niya all throughout, di natin nakita. Hindi mo siya magigets. I think hindi ko din siya nagets sa una kong playthrough. Doon sa second playthrough, mas na-appreciate ko because I already know who am I against. I already knew Ultima doon sa second playthrough ko. Kaya mas naging madaling maintindihan sa akin yung story the second time around. Kasi kailangan nyo yung New Game Plus for the Platinum Trophy. No? Now, enough about the antagonists. Punta tayo dito sa mga tropa natin. Punta tayo sa mga protagonists. Punta tayo sa mga bida. Simulan ko dito pare kay Torgal. Torgal has the biggest plot armor dito sa game na to. kung saan dimension na nilagay, kung saan pader na hinambalos, buhay pa din. No, buhay pa rin para sa isang wolf. Lupit na to. Malupit ito ni Fenrir, no? And itatawid ko na dito sa paborito kong tao na to, no? To the best boy. To the best guy in the game. Sid Dolphus. He's the cool, badass, non-protagonist lightning guy. Napansin nyo, laging may ganito no? Laging merong lightning elemental powers kahit sa anime na side character. Nandyan si Killua, nandyan si Sasuke, andyan si Laxus, si Lambo, si Zenitsu ni Tanjiro. Laging yung malupit na tao na may kidlat na elemento, laging sidekick. No? And for me, everything else about Sid is cool and he has no idea about it. Palagi niyang sinasabi na, I'm no savior, I'm just an old fool trying to do things right, trying to save, no, what can be saved. Ganun lagi. I'm just foolish enough to do these things. Nung buhay si Sid,
Ganun yung palagi niyang sinasabi na wala siyang pinaniniwalaan sa lahat ng mga gusto niyang gawin. No? May ibang tao pa nga na parang sinisisi siya na bahala kayo kung ayaw niyo maniwala. No? Kung ayaw niyo maniwala sa akin, okay lang, hindi ko na yung kasalanan. Kasi napakahirap nga namang tumulig sa nakasanayan. Di ba? Lagi niya yung binabanggit na I'm no savior. I'm just an old fool trying to do things right. Yun din yung nakita ni Benedicta sa kanya. And after he left, no, nung namatay si Sid, after he gave his life to Clive and Jill, he made this legacy. A legacy so powerful na nakuha yon not just Clive, but to Gab, to Otto, to Martha, and to the Alliance. Yung mga tao sa labas ng Hideaway. A legacy so powerful that it influenced most of the people even outside the Hideaway. Sobrang galing nun. Yun yung tinuloy na laban ni Clive, kaya siya naging Sid, kaya pinanghawakan niya yung pangalan ni Sid. Yun yung pinaglalaban din ng mga alliance. Yun yung pinaglalaban ng mga branded. 'Di ba? Dito sa konsepto or sa lore ng Final Fantasy 16, makikita mo talaga na yung mga taong walang powers sobrang oppressed. 'Di ba? Meron pa dong side quest na yung bata akala niya dun sa isang tao alipin. 'Di ba? Fetch my pet. 'Di ba? Yung side quest na yon you will miss that kapag hindi mo siya ginawa after or before Sid's death. No, bago ka magpunta kung saan susugurin ni Titan yung hideaway, yung unang hideaway. Yung mga quest doon, sobrang kupal ng mga side quest doon. Meron pa yung isa yung wolf na parang papapuntahin ka niya kasi branded ka. Papapuntahin ka niya doon sa wolf just to play with it. You're not supposed to kill it. Ayan. Tapos sa latter part, yung magtatay, pinatay ng wolf mismo kasi it's only a matter of time kung anong gagawin sa'yo ng wolf pag inimbitahan mo siya sa bahay mo. Diba? Yun yung pinaglalaban ni Sid all throughout. And for me, he's one of the best boy. No? Lalo na nung New Game Plus, sobrang na-appreciate ko tong character ni Sid. Lalo na nung nag-usap sila ni Clive, na parang Clive, you're not a monster. You're just who you are. And your past does not define you. Yung time na yon, yung nag-usap sila dun sa Martha's Rest, yun yung ano niya eh. For me, yun yung parang farewell words niya. Na parang bago sumali si Jill and si Clive dun sa gustong panghawakan ni Sid. Yun yung pinartake niya dun sa protagonist natin. Kaya Sid, pare, best boy. Best boy. Punta tayo sa anak niya ng konti, no? Ito yung unang bias ko dito sa game. Si Mid. She breaks the heavy atmosphere of the game. Very light character. Parang siya, parang Rinoa. Parang gano'n. Parang vanille. Ganyan na gusto ko siya kasi medyo hamog din tong babae na to eh. Naalala niyo yung makikipagkamay sana si Joshua. Tapos nung lumuhod si Joshua, hinigit niya yung kamay niya kasi Eloy, pare, hindi na kailangan, di ba? Hindi siya ganoon ka formal dun sa game. And I think marami ding naiinis sa kanya kahit si Otto naiinis din sa kanya eh kasi pinag-aaral siya pero ayaw niya mag-aral dahil nga ang focus is yung hideaway, di ba? Yan, punta tayo kay Joshua. Joshua could have easily been the villain. Isipin niyo guys, itatawid ko yung binanggit ko kay Annabella, no? Pinatay sa harap mo yung tatay mo nung bata ka. Tapos mangyayari yun ulit nung nalaman ng nanay mo na buhay ka, sa harap mo pa mismo. Hindi na dapat ginawa ni Annabella yun sa harap niya eh. Diba? Na parang hindi niya na dapat makita yon. Joshua, has been through enough. Hindi niya na kailangan, sobrang traumatic kaya nun. Makita mo yung dalawang magulang mo mamatay sa harap mo. Yung isa, suicide pa. Bakit? Ba't ginawa ni Annabella yan? Because of her pride. Her wrong choices, her wrong mistakes, no? Wrong na mistakes pa. Pero yung mga maling desisyon ni Annabella na hindi niya pinagkatiwalaan yung bloodline ng Rossfield na di naman naging dominant si Clive.
Si Joshua, palpak pa. Tapos, dun sa laban nila with Bahamut, nakita niya pareho na nag-transform yung dalawang anak niya versus dun sa wimpy kid na pinanindigan niya na si Olivier just to preserve the bloodline na sobrang kupal na mindset. Pride yun eh. Pride yun. She can no longer see herself living after making that mistake. Na, hindi mo kami pinagkatiwalaan, eto kami pareho. We both awaken. And there's two icons of fire. Ifrit and Phoenix. Wala na. Very wrong. Maling-mali. Which is again, she was manipulated by her strong will to be in the throne, to be on top of everyone, to oppress everyone. Hindi ko na alam. Kaya sobrang hindi na dapat yun nangyari sa harap ni Joshua for me. Isa to si Josh na parang ang galing lang kasi all this time ginagawa niya pa rin yung tama na kahit ang daling maghigante. The same thing with Clive, ang daling maghigante pero hindi yun yung nangyari. Hindi yun yung nangyari. Ngayon, punta tayo dito sa my final best girl. The Undying. Jote. Yan, si Jote. Ay, grabe to. Grabe to. Nung panahon na parang nagkakasakit na si Joshua kasi kinuha niya si Ultima, she was always there for Joshua. She is not loyal to the throne, but loyal to the Rossfield. Diba? Itong mga Undying ito. And makikita mo talaga eh, hindi lang siya yung basta loyal servant. She can wield the sword. She can protect you. Diba? She can go through hell and back. Suportahan ka lang. Sobrang na-appreciate ko si Yote hanggang sa dulo nung game kay Joshua kasi talagang inalagaan niya si Joshua nung mga panahon na talagang hindi pa makontrol ni Joshua mula nung simula. Noon nandun si Jote kahit nung panahon na sumabog yung Phoenix Gate at nag-iba na ng throne or nag-iba na yung nakaupo sa trono. Andito sila. Kasama niya si Cyril. For me, sobrang loyal. Grabe yan, no? Andun si Jill ni Clive, pero nandito rin si Yote. Si Yote kay Joshua. Galing. Tsaka ang ganda. Ang ganda. Kaya punta na tayo sa next. Punta na tayo kay Jill. The waifu material. Ayan na. Gaya ni Yote, she's always there for Clive and meron lang akong naging question na sana mas nabigyan bulaan dun sa game. Ano nangyari kay Jill after the events of the Phoenix Gate? Bago mag-time skip. Paano siya na-capture? Paano siya pinagsamantalahan ni Imrian? Diba? Yung I will be your monster no more. Ano yung context dun? Ano yung pinagawa sa kanya? Yun yung gusto ko sanang mas mapagtuunan ng pansin para kahit papano meron tayong side story ni Jill. Ang ganda sana nun kung nakita natin, no? Lalo dun sa mga side quests na kasama si Jill, lalo na dun sa may curiosity, yung priceless. Nung una, Clive, you have made your peace with your past. Let me do that as well. Yun. Yung pinuntahan niya na si Imrian. Diba? Yung galing. Ang ganda lang na all this time, nandun si Jill for Clive. Hindi siya yung princess type na kailangan mo sagipin. Siguro nung una kasi kailangan game mechanics Kailangan mo siya kalabanin muna bago mo siya makilala, di ba? Pero all throughout the journey, kita mo ayaw pa nga niya magpahinga Kasi dama niya yung burden na meron si Clive. Yung binubuhat ni Clive. Best waifu material, pare. Jill Warwick. Galing. Sobrang lapit. Ito na. The main protagonist of the game. Clive Rossfield. First impression, ang gwapo. Ang gwapo. Kahit yung mga kasama ko dito sa bahay, pag naglalaro ako, tumitili Best boy. Best boy talaga. Kung papansin nyo, siguro yun din talaga yung yung uso noon. Pero almost all the protagonists of Final Fantasy, hindi alam yung kung ano yung nangyayari. Laging may self-doubt, laging hindi kilala yung sarili. He was always trying to look for the truth. Diba? May ganong part si Clive. Pero, alam nyo, nung na-realize ko, lalo dun sa bandang dulo, Clive knows
what he is doing. All throughout. Lalo na nung nakuha niya na yung pangalan ni Sid. He is very selfless. Wala siya pakialam sa sarili niya. I'm Joshua Shield. Yun yung palagi niyang sinasabi. I'm Joshua Shield. And all this time, nung nawala si Joshua, he was trying to do what is right. To find the hooded man. Wala dun yung tungkol sa kanya. Wala dun yung para sa kanya. All this time, kahit yung bandang dulo, he became a leader of the hideaway. Nakuha niya yung pangalan ni Sid. He was trying to destroy the crystals. Mayroon ba itong para kay Clive lang? Wala. Clive was very selfless. He was very selfless. All throughout the events on the game. Kaya, ang galing best boy. Ang ganda ng pagkakasulat. Ngayon lang tayo nagkaroon ng protagonist na sobrang lakas ng background. Na sobrang yung willingness to help to others. Yung pinaglalaban, yung oppression. Kay Clive ko lang to nakita. Kay Clive ko lang to na-appreciate. Hindi siya wimpy prince. Hindi siya emo guy na all throughout mga previous Final Fantasy na experience natin. Iba to si Clive. Hanggang sa dulo, pinaglaban niya yung dapat para sa tao. Yung dapat para sa mga branded. Galing. Best, he's one of the well-written protagonists dito sa game na to. And talagang sa kanya nakafocus halos yung story. No, kung paano siya nag-evolve, yung awakening scene, nakuha niya yung pangalan ni Sid, yung pagtuligwas niya kay Ultima hanggang dulo. Wala siyang ibang inisip kung hindi ibang tao. Kung hindi kapatid niya. Kung hindi yung mga tao sa hideaway. Lahat. Galing. Ganda ng pagkakasulat. Ngayon, punta tayo dito sa highlights. Yan. Dito sa mga boss fight na tayo. Yan. Highlights of the game. No, mga characters pa lang yung binanggit ko kanina. Wala pa yung mga highlights ng mismong laro. No? Simulan natin dito. Kay Garuda. Ito talaga yung all throughout the game, wala ka pang icon Hack and slash, di ba? Lalo din sa simula. Yung graphics, yung nangyayari sa kabuuan habang yung tinatakbo niya yung yung hagdan na nagpipira-piraso habang hinahabol mo si Garuda. Kay Garuda na, hindi na kay Benedicta to Galing. It was so overwhelming for me. And parang every boss fight dito sa game na to can be the final boss. May ganun ba kayong naramdaman nung naglalaro kayo? Grabe yung graphics nun, lalo kay Garuda. And ito yung pinaka-paborito kong isang part, no? Yung unang nag-transform si Sid na Ramu. Pagka-transform niya, Clive, tama na! Tama ka na! Pagkalingon ni Ifrit, nandun na si Ramu bigla. Sobrang bagay. Lalo na dun sa malabing diesel na boses ni Sid. Sobrang lupet. Ngayon, nilatag na nung game. Lahat ng kaya niya magawa. Kay Benedicta, kay Garuda, dun sa mga dragoon na una nating nakalaban. Eto na. Alam niyo na yung mga mangyayari. Itaas natin lahat. No? Punta na tayo dito sa awakening scene. Ngayon, nung nasa si Clive, middle of confusion. Nung time na hinahanap ni Clive yung sarili niya, gusto niyang ayusin kung ano ba talaga yung naiisip niya. Habang unti-unti niyang tinatanggap kung sino talaga siya, kung sino yung monster sa loob mismo ni Clive, yung guilt na palagi niyang tinataboy kasi hindi niya matanggap na all this time, yung will niya to keep pressing on is fake. Kasi siya pala yung pumatay all this time sa taong mahal niya, sa kapatid niya. Nung lahat ng yon natanggap niya. Tapos tumugtog to. Grabe! Ayun na! Wala na. Sabugan ulo na. Sobrang lakas ko. Napili ko hindi ako tinamaan ng kalaban nung tumutugtog to. Find the flame! Grabe! One of the best boss fight dito sa game na to na talagang super solid. Tumugma lahat. Pick lahat. Itinaas lahat ng game.
yung emotion, yung music, yung character, yung boss fight, lahat ng kayang gawin ng game. Dito lahat. Boom! Magnum opus. Ang galing. Ang lupit. Hindi ko na matandaan kung ginamit pa tong Find the Flame na to sa mga latter part ng game. Latter part rather ng game. Pero hindi ko na siya narinig eh. Hinanap-hanap ko tong scene na to. Kahit dun sa second game ko, sa second playthrough ko, iba yung tama na itong Find the Truth na to. Itong awakening scene na to. Galing. Ang galing. Binantayan ko pa eh kung saan nag-iiba. Ano ba yon? Sinakto ba ni Soken na pag magi-slash na ako ng final slash, yung ending song yung maririnig ko? Oo. Totoo. Biglang kakat yung music. Binantayan ko eh. Biglang nagkat yung music doon sa ending nung patapos na yung laban. Pero ang galing. Find the Flame. One of the best boss fight talaga to. Itong Find the Flame na to. One of the best Final Fantasy boss fight. Talagang lahat ng emotion nag-peak dito sa Find the Flame na to. Super solid. Napalupit. Awakening scene. Ito kasi yung challenge. Napahinto tuloy ako. Ito yung challenge. Kapag ginagalingan mo sa simula, paano mo pa iaangat yun papuntang dulo? Diba? Yun yung laging yun yung laging senaryo. Kaya yung ibang game madalas sa dulo lang talaga sobrang galing, sobrang lupit eh. Pero dito sa game na to, kahit tanggalin mo yung bias, ang ganda eh. Ang ganda talaga eh. Ang ganda ng visuals, nung execution ng game, yung cinematics, yung cinematic evasion. Hindi siya pilit. Ang ganda. Ang galing. That was a Final Fantasy na talagang bentang-benta sa akin. Grabe. Meron pang mas malupit na scene after nun. Yung Fire in the Sky. Eto na yung nung Ifrit Raisin scene. Eto na yung nagsanib si Phoenix at si Ifrit. Eto na yung kalaban nila, si Dion, si Bahamut. Wala, nakakaya na lang ako. Nung inaantay ko na magsama sila bilang magkapatid, na sentient na sila sa powers nila, na alam na nila yung gagawin nila. Pucha, nung bumuga ko ng apoy, sumabay yung Phoenix. What more can I ask for, pare? Wala na. Galing nun. Hindi ko alam kung ilang Cetra, Giga, player yung ginamit dun sa akin ni Bahamut, pero wala. Eye candy. Lahat. Parang sinigang yung ulam ko nung nung nilalaro ko yon, yung boss fight na yun with Dion. Sobrang lupet. Galing. Hindi na natin kailangan kalabanin si Dion ng dragon siya eh. Kasi ang dami na nating dragon na nakalaban along the way eh. Pero yung kung paano siya in-execute doon sa time na yon, ito yung best boss fight talaga. Kung sabihin top 1 ko dito sa game na to, ito talaga yung kay Bahamut. Kahit na gusto ko din yung kay Titan, gusto ko yung kay Ifrit versus Ifrit. Ito talagang kay Bahamut, sobrang lupit na to. Natandaan ko yung you're not the real Ifrit. I am. Pagka I am, puta, sumabog yung apoy. Nakita natin all this time na yung Ifrit na nakikita natin na peke, kulay pink. It was a fake Ifrit. Kasi yung tunay na Ifrit, yung authentic na Ifrit, lumiliyab ng apoy. Pulang-pula. Kita mo yung pagka-vibrant ng tunay na Ifrit dun sa peke. Galing. Kitang-kita mo dun yung comparison. Napaka-solid ng awakening scene na yan. Bumalik na naman ako dun. Galing lang. Ang galing. Punta tayo sa side quest ng bahagya, no? Almost all curiosities na side quests worth it. Ayun, may mga side quest sa curiosity. Ano yun? Mostly yun yung mga kasama sa mga natin ang mga NPC. Side quest ni Ambrosia. Yung Chocobo. Ako, lupit na to. Kasi dahil nga pinasadahan ko yung main quest sa first playthrough ko, nung bago ko magpunta kay Ultima, doon ko palang nakuha yung Chocobo, which is one nitpick of mine. Mamaya sabihin ko kung ano yan, no? Napagano'n ako na parang ang dami dun sa Phoenix Gate, tinanim nila para mag-make sense sa latter part ng laro.
may isa doon na parang kasama ni Joshua na nabuhay. Si Wade ba yun? Si Rodney yung namatay, di ba? So si Wade nabuhay. Di ba? Nandun. Tas isa si Ambrosia nabuhay. Yung sumalo ng bulalakaw kaya nabulag. Yung simpleng gano'n, ang sakit sa feeling, ang sakit sa puso no, nung nakita ko siya ulit, natangin na buhay siya. The White Chocobo. Galing. Isa yun sa solid na side quest talaga, no? Pasadahan ko ng mabilis yung mga side quests. Nung nagpunta si Clive at si Joshua kay Elwin, yung puntod ni Elwin na parang father, yung tatay nila mismo. Galing nun. Yung pagtingala ni Otto kay Elwin, kay Sid. Kay Elwin, yung tatay pala yun. Kay Sid. Ito yung isa sa mga paborito kong side quest talaga. Yung Priceless. Yung side quest ni Jill. Na yung binigay ni Jill yung wreath, yung bilog, na parang Clive, pagtapos ito, let's get away. Alis tayo dito. Punta tayo sa ibang lugar na mag-grow tayo. Because I believe there's more to life than this. Tapos nagyakap sila dun sa garden na yun. Ang galing. Ganda ng love story talaga nila. Ang ganda ng love story nila. Kahit hindi nila sinasabi yung I love you, kahit isang beses lang nilang sinabi all throughout the game, dama mo yung chemistry nila. Galing lang nung side quest na yun kay Jill. Talagang isa sa mga waifu material talaga to. Ngayon, punta tayo dito kay Torgal. Side quest si Torgal dun sa binalikan natin yung old, ano ba yun, tree house ba nila or parang base nila before. Thank you for not giving up. Thank you for never forgetting. Hindi not forgetting, never forgetting. Utang ina, pare, medyo nakakaluha yung part na yun kay Torgal kasi ano ba si Torgal? Diba, wolf lang siya. Hindi siya tao. But then again, his loyalty is with Jill and Clive. Galing. Yung nagpunta ako doon, tatang ina. Best boy. Tsaka sobrang lakas ng plot armor talaga ni Torgal. Ngayon yung kay Dion na side quest. Ang galing din. Kasi isa to sa mga pinaka-importante na side quest kasi ito yung time na bibigay sa'yo ni Harpocrates yung quill. Yung feather na may panulat. Diba? Ito yung quest mo with Dion and Harpocrates. Yung pagbabatiin mo sila, pagkikitain mo uli sila, kahit na si Dion nasa labas lang naman ng hideaway, ayaw niyong puntahan si Harpocrates. May tali kasi ito dun sa ending eh. Mamaya, pasadahan natin yun. Ha? And by the end of this side quest, lalo yung mga curiosity with Joshua and Jill, makakasama mo sila all throughout the journey. No? Parang party na kayo, 4 na kayo, kasama si Torgal. Punta tayo dito sa mga nods, sa mga Final Fantasy na to, no? Sa mga previous Final Fantasy. Mga Easter egg, mga fan service, call it as it is, no? Bahala kayo kung anong gusto niyo itawag dyan. Ito yung una ko na kita dito is yung mga scarecrow or yung scarecrow na black mage or yung itsura ni Vivi. Yan. Siyempre, kung fan ka, maano mo yun agad eh. Makikita mo agad yun eh. And yung para talaga to sa mga fans, first ever binanggit, the only fantasy here is yours and we shall be its final witness. Final Fantasy in one sentence. Binanggit doon mismo sa pinaka-huling kalaban, kay Ultima. Galing nun. Di ko napansin yan. The only fantasy here is yours. And we shall be its final witness. Galing. Lupit nun. Yung last na nakita ko na fan service or Easter egg or few nods on the Final Fantasy franchise is the way or the subtle use of the main theme song of the Final Fantasy franchise before the final fight. Yung nag-I love you si Clive kay Jill. Yung kissing scene na yun. I know I love you too and I'll always be there for you. I'll always be here for you. Tangina, tas tumugtog yung theme song ng Final Fantasy. Ang sarap sa heart. wala na akong maibigay na adjective kasi yun talaga yung naramdaman ko. Ang sarap sa puso
At ang ina, yun yung theme song na palagi mong naririnig, yun yung theme song na nakalakihan mo na, yun yung signature music ng franchise at ginamit yun ulit ni Yoshi P at ni Soken. Ang galing. Ang galing. Ngayon, pasadahan natin yung mga best, no? Best boy, si Sid, syempre. Best girl ko, si Yote. Hindi na si Mid eh. Best icon ko, si Titan. Hindi si Odin eh, si Titan talaga. Lalo pag gamit ko si Titan, tas ay, sobrang ang sarap mambugbog ng kalaban. And the best boss fight for me is the Bahamut fight or the Bahamut scene. Punta tayo dito sa ending. Eto na. Malapit na tayo sa ending. Open-ended yung ending eh, no? Natalo na natin si Ultima. Nabanggit na nawala na si Joshua kasi parang nabanggit niya doon na if my wounds will not take me, the curse will. Yung curse na paglabas ni Ultima sa kanya. So, it was implied na talagang nawala na si Joshua. No? And dun sa ending, pagtapos nating matalo si Ultima, nakita natin nakahiga si Clive. No? Petrified na yung isang kamay niya. Do you see it too, Jill? Yung ganon. Pansin niyo yan. Tapos, bumulwak yung between dun sa buwan. It was an open-ended ending. Bakit? Nung pinakita na yung post-credit scene, nakita natin yung mga bata, years later, na nagtatakbuhan, may siguro, that's already the world without magic and without icons. No? Hindi natin sure kung nandun pa eh. Kaya, merong sinulat, may libro doon na parang War of Icons by Joshua Rosfield. Ngayon, eto na. Ano yung mga naisip nyong ending dito sa game na to? Kasi ako, nung una, naisip ko, patay sila lahat. Patay sila lahat. And yung libro, sinulat siya before nila pumunta doon sa Origins, bago yung final boss fight. Sinulat siguro ni Joshua. Pero, the latter part of the game, habang nakakapakinig ka ng mga theory, nakakabasa ka ng ibang mga statement kung paano nila tinignan yung ending, may isang ending na pwedeng nabuhay si Joshua kasi binanggit din ni Clive na his vessel o yung katawan niya cannot maintain or hold the power of Ultima, kaya siya nawala, pero he successfully revived Joshua. And also, because he was the Phoenix. May ganun eh. May ganung open-ended ending. May ending din na parang, ito, nakwento na ito ni Jazz sa The Game Silog Show. Does the journey here begin and end? Kasi all this time, si Clive yung nagna-narrate nung story ng Final Fantasy 16. Yung quill na binanggit ko kanina na makukuha mo sa side quest ni Dion at ni Harpocrates, yun yung gamit niyang panulat. Siya yung nagsulat at ginamit niyang pen name ay Joshua Rosfield. Pwede din yun. Pwede din yung scene na yun. No? Pwedeng si Clive ang nabuhay. Or pwedeng wala talagang nabuhay. Ang galing eh. No? Hindi natin masabi kung ano yung, unless may mag-confirm ng ending, pero it was open for everyone's interpretation. No? Bahala kayo kung ano yung ending na feeling nyo pasok para sa inyo. Kasi naluha si Jillian, sakit sa puso nun eh, 'di ba? So, it was implied that Clive really died. No, Clive really died. Hindi natin alam kung ano yung nangyari afterwards. Ito lang yung isang napansin ko. Feeling ko buhay si Dion. Bakit? Mas malakas yung tama niya nung pinasabugan siya ng Ifrit Risen kaysa dun sa pasabog na ni Ultima sa kanya. At Dragoons do not suffer fall damage. Hindi ko alam kung totoo yun, no? O kung naging Final Fantasy yun. Kasi, di ba, talo na mga dragon eh. Pag nalalagyan, hindi na babawasan yan. So, feeling ko buhay pa si Dion. Hindi ko alam kung siya yung nagsulat. Pwede. Di ba? Ngayon, the good things about Final Fantasy 16. Ito yung isa kong gustong i-highlight. The Final Fantasy lore has never been much more easier than before. Bakit? Andito yung active time lore. Anytime may tanong ka, pwede mong pindutin. Bibigay sa'yo lahat. Ano ba to? Ano ba yung War of Icons? Ano ba yung Alliance? Ano yung Undying?
Sino si Wade? Sino si Clive? Sino si Joshua? Sino tong reveal na ganito? Sino tong si Benedicta? Bakit ito na yung biglang kasama niya? It was never been more easier than before. Ngayon lang. Kaya parang ang ganda eh. Parang hindi ka force in a way na maguluhan sa storya, not unlike from the previous Final Fantasy games. Kasi talagang may mga pagka-convoluted sa sobrang pagka-fantasy na lumalayo na yung mga story. Dito hindi. Dito, mas madali mo siyang maintindihan. Hindi ko sinasabing madaling maintindihan, pero mas madaling mo maintindihan because the materials are already there. Usapin mo si Sharon. Usapin mo si Harpocrates, kukwentuhan ka nila. And yung active time learner. Galing. Ganda ng pagkakalatag doon. At lahat ng mga naging kalaban, doon din papunta eh. Kada may ini-introduce, papasok agad ng active time learner. Kasabi mo si Harpocrates, maintindihan mo. Maintindihan mo lahat. Kahit yung mga side quests ng mga tao, yung kahit kay Martha, mga tao doon sa Martha's Rest, may kwento eh. Kahit sa mga side quests, may kwento eh. Ano ba yung Akashic? Ang dali lang. Ang dali niya lang maintindihan. If you will buy the time to understand the lore. Galing. Galing lang, no? Ngayon, punta tayo sa mga nitpick, no? Mga maliliit na nitpicks lang naman to. Nung una, ayoko talaga yung pagka-slow pace niya. Medyo The Witcher 3 eh. Bakit? Wala kang kakayahan tumakbo manually. Lalo kapag nasa loob ka ng syudad. Tamang lakad ka lang. Buti kahit paano si Noctis pwede eh. Diba? Pwede siyang tumakbo sa loob eh. For a modern game, parang sana may option lang na pagka fast pace siya. But then again, I understand. No? Doon lang kasi medyo may mga antok na part talaga. Doon sa kapag talk to someone, talk to this, gather that. Medyo fetch quest. Tawid ko ng mabilis ito sa side quest. No? Yun yung isa sa mga nitpick ko. Yung mga side quest na iba, fetch quest style pa din eh. No? Na sana mas napa-improve pa nila. Kasi nakakita na tayo ng mga game na talagang immersive kahit side quest. We have God of War Ragnarok. No? Kahit yung side quest, may ambag dun sa lore. Merong karampatang excitement pag ginagawa siya. No? Same thing with Forbidden West as well. Hindi lang siya basta gather plans, gather this. May kwento. May cutscene pa nga minsan. Diba? So, it could have been better. But then again, doon ko nakita yung pagka-element. Kasi nalaro ko rin yung Final Fantasy 14 this year. Nakita ko doon yung element ng Final Fantasy 14 na ganito rin yung ibang mission sa Final Fantasy 14. Talagang puro fetch quest, no? So, doon ako nagkaroon ng downtime sa ibang mga side quests. Ito pa yung isang nitpick ko. Actually, yung other party doesn't really do much damage. Kahit si Torgal. Wala silang damage. Isang beses lang na nakita ko nagkaroon ng damage. Yung kasama ko na si Joshua during my playthrough na natapos ko na yung ending. Yung nag-dive bomb siya bilang Phoenix dun sa isang kalaban. Tapos nabawasan na para 1,000. Yun lang. Pero yung iba hindi ko naramdaman. Sana pwedeng mala Arkham Knight, no? Na pwedeng may co-op attack. Diba? Kita mo? Ang daming pwede sanang mas ma-improve eh kung na-apply nila. Kasi si Ryota Suzuki, yung galing ng Devil May Cry, di ba? Nagpunta siya dito. Sana na-apply nila yung kung paano ginagamit ni V, yung crow niya, di ba? Yung mga summons niya dun sa Devil May Cry 5. Yun lang yung napansin ko. Parang si Clive lang talaga yung kinokontrol natin all this time and wala masyadong damage yung ibang members. No? And yung last na nitpick ko dito sa first playthrough ko is yung spoils. Ang bagal. Hindi mo skip agad. Medyo basag immersion minsan. Sana, pwede yun mabilis eh. Lalo na pag wala ka naman pakialam sa XP, pwede yun mabilis eh. Pero minsan umihinto ka pa dun eh. Kung napansin nyo lang, just a little, those are little nitpicks lang naman. Nung New Game Plus, napansin ko, meron lang mga repetitive mobs and monsters. Na medyo may mga paulit-ulit na nag-iba na lang yung kulay. Unusual yan for a Final Fantasy game kasi sa Final Fantasy game, may mga iba-ibang kulay. Pero sa mga lumang game, we have Ultima Weapon, we have Omega Weapon, we have Ruby Weapon. Yung mga ganun, hinanap ko siya na parang nagkulang. Siguro si Atlas, pwede. Pero si Atlas, may template siya na nakalaban mo na during the main quest eh.
So, hindi siya ganun ka-special or kakaiba masyado. No? Wala rin yung mga typical Tonberry and Kakatur na kalaban. No? Parang special or mini summons na pwede mo makuha or kahit hindi, kahit boss fight lang. Yon. And, again, New Game Plus nitpicks na lang to. Hindi ko to napansin nung unang playthrough ko. Bihira yung minigame. Wala masyadong minigame dito sa game na to. No? Ngayon, dahil napapasadahan natin yung New Game Plus thoughts ko, eto na, kwento ko sa inyo ng bahagya. Nung nabanggit ko kanina na may mga downtime talaga, nakakatulog sa side quest ng first playthrough, dito sa New Game Plus, ang galing lang. No? Ang ganda lang for me kasi this time, I had no expectations at all. Wala na ako expectation na dapat maganda to. Dapat Game of the Year to. Dapat mas mataas dun sa bago. Wala nang ganon. I was not trying to judge the game point by point, objectively. No, gaya nung una. Kasi alam ko na yung mangyayari. At nung naglalaro na ako, tangina sobrang immerse na ako. And I really enjoyed my New Game Plus playthrough. Tamang hack and slash na lang talaga ako. No? Iniintindi ko yung, mas naiintindihan ko na yung storya kasi kahit papaano nalatag na sa akin yung lore. Meron na akong pakialam. Ano ba yung pinaglalaban nila? Kasi noong una wala talaga eh. 'Di ba? Pag ganun alam mo yun yung mas maalam ka sa second playthrough, mas naiintindihan mo na. Lalo yung storya ni Benedicta at saka ni Sid. Kasi meron ka ng background. No? Meron na sa yung background na nabuo during your first playthrough. And for me, mas nalasap ko yun during my New Game Plus. During my New Game Plus playthrough. The whole 50 plus hours. Tapos yung wala ng square tsaka R1 pag may cinematic. Galing. Ganda. Hinarap ko kung saan pwede matanggal yun nung new game, yung first game ko, wala eh. Doon sa New Game Plus pwede. Like, tapos ayun na. Lahat na meron ka. Perks of New Game Plus, yung mga icons sa sayo na. So, mix and match all you want. Bahala ka kung anong gusto mong mangyari. Kaka-awaken mo pa lang, nagsasantetsuking ka na, bahala ka. Enjoy yun. Sobrang lupit na. Si Benedicta, sinasabayan mo ng ng Titan na icon, bahala ka. Pwede. Galing. Sobrang enjoy. Kasi wala na akong judgment na parang wala na akong ina-expect dun sa game and I wanted it to experience kung ano siya talaga. Yan, tinuloy-tuloy ko na lang. Inulit ko yung mga cutscene, inulit ko yung awakening. Iba talaga. Lupit. Ang lupit, no? Ngayon, punta tayo dito sa ending. No? Epilogue. Towards the end. Ano yung masasabi ko dito sa game na to? No? For me, itong game na to is not perfect. Marami siyang pwedeng improve on. Gaya nung mga nabanggit ko kanina. Lalo kapag minaximize mo kung ano yung nagawa or kayang gawin ng isang art style or combat style ng Devil May Cry, pwede ma-improve, no? But then again, when it all boils down to execution, dun sa part na kailangan ng ibenta sa akin yung game na Final Fantasy siya, dun sa part na kailangan ng patunayan sa akin ng laro na ito yung magic ng Final Fantasy, dun sila bumida. Guys, dun sila sobrang overkill for me. Ano yung mga binabanggit ko? Yung mga boss fight, yung mga awakening scene, yung drama, yung story, yung love story, the way how the story was told, yung plot twist, yung simpleng pag-iyak ni Joshua, yung simpleng pag-iyak ni Clive, yung pagdadrama ni Sid na I am just an old fool. Putang ina. Acting yun eh. Acting yun na talagang makuha ka, lalo yung kay Jill. I am your monster no more. Tapos sinaksak niya yung nang abuso sa kanya. That is something I never felt most of the time with other games. Kasi madalas, yung pag naglalaro tayo talagang, power of friendship, power of malakas ka, lalakas ka lalo. Kailangan matalo, pa-level ka. Ganun lang lagi eh. Pero dito sa game na to, pag may hinaluan mo ng ganong trope, and the story was really, really mature. Galing. Ang ganda ng pagkakalatag. May mga shortcomings, but then again, when it comes to the right moments, dun sa part na kailangan ng patunayan ng game kung ano yung meron sa kanya, putang ina. Ang ganda.
Napakagaling. Napaka-lupit. Hindi ko siya masabing Game of the Year objectively para sa iba. Pero for me, it's my Game of the Year. Hell, Game of the Decade. One of the best game. One of the best Final Fantasy game na nalaro ko. A Final Fantasy in modern times, when it comes to visuals, when it comes to variation, and yung sinasabi ko kanina, na kapag ginalingan mo sa simula, paano mo pa yun papantayan o mas hihigitan papuntang dulo? Nagawa nila yon all throughout with consistency. It's one of the greatest games that I have played. A really, really heartfelt experience towards playing Final Fantasy 16. And gusto kong hiramin yung quote ng Final Fantasy 16 na for the Final Fantasy fans and for the first timers, Final Fantasy 16, pare, hindi mahirap intindihin yung storya, hindi ganun kahirap i-digest yung nangyayari, sobrang friendly ng control, you have the rings para mas maging madali yung iyong playthrough, Ring of Evasion, Ring of Assistance, bahala ka. If you want to dive in just for the story, pwede. Pwede to sa mga fans at sa mga bagong fans. Sa mga bagong maglalaro. Final Fantasy 16, kayang-kaya ko siyang ibida ng ganon. Galing. Ngayon, towards the finale, gusto ko kayong kwentuhan, no? What this game means to me, or what does this game means to me? Ano yung pinaghuhugutan ko dito sa game na to? Ano yung hugot ko towards Final Fantasy, no? I've been a fan of Final Fantasy since Final Fantasy 8. Now, to be honest with you guys, hindi ko nalaro yung 7 sa PS1. Nauna ko pang nalaro yung Crisis Core sa PSP. Pero yung Final Fantasy 8 for me was really memorable kasi doon lang ako nakarinig ng OST na hindi lang basta instrumental. May kumanta doon sa game. Doon sa love story sa Ragnarok habang umiikot si Rinoa at saka si Squall sa outer space. And for me, I fell in love with that game, with that franchise. Inulit-ulit ko siya. Tinry kong kunin yung Lionheart sa this one para mapagyabang sa kapatid ko kasi kami lang naman yung naglalaro ng Final Fantasy. And all this time, wala akong tropa. The same thing with my brother na nakakwentuhan ng Final Fantasy kasi wala akong masyadong kilala na fan netong game na to. Nasubaybayan ko siya from Crisis Core, binalikan ko yung FF7, binalikan ko yung Final Fantasy 1 to 3, yung 4, and so on and so forth. Napunta ako sa 10 Remaster, napunta ako sa 13, napunta ako sa 15, yung 15, yung unang Final Fantasy na nalaro ko sa PS4 na galing sa kapatid ko nung una siyang nagkaroon ng PS4. And for me, itong Final Fantasy 16, yung pinakauna kong Final Fantasy na nabili ng day 1 using my very first console na PS5. Kasi all this time talagang suportado ako nung kapatid ko when it comes to video games. Ngayon, ako naman yung taya. Kaya nung bumili ako ng PS5, it's only a matter of time na bumili rin ako ng Final Fantasy 16. This time ako naman. No? Hindi lang yon. Bago yung release ng Final Fantasy 16, bumigay yung TV ni Mama. So, kinuha niya yung TV na madalas kong ginagamit panlaro. This time, kailangan ko isagad talaga. Dito sa hobby natin na paglalaro, panonood ng anime, etc. Napaka-importante ng visuals. No? So, last time, that month, sumagad ako and bumili ako ng LG C3 na TV na deemed one of the most advanced TV as of the moment, as of this year. Halos top 1 ng marami when it comes to TV reviews. Kaya ganun kalakas yung pakiramdam ko, yung graphics nung game for me, naging ganun kaganda. And all of those preparation were all leading to this experience. No, dito sa pakiramdam, dito sa game na to, sa Final Fantasy 16 na to. Alam niyo yung dalawang bata na naglalaro dun sa post-credit scene ng ending ng Final Fantasy 16? Alam niyo yung interpretation ko dun? Tangina tayo yun.
Tayo yung dalawang bata na yon. Yung dalawang bata na nag-e-enjoy sa kung ano yung nabasa nila, yung napanood nila o yung nalaro nila. Na kapag naglalaro sila, Firaga! Sana may Firaga din ako. Sana may Bahamut din ako. Tangina, tayo yun. Tayo yung mga bata na yun. Tayo yung representation ng mga bata na yun na we are just kids enjoying this franchise, enjoying this contents, this fantasy that we have. Hanggang ngayon, magmula Final Fantasy 1 hanggang umabot ng 16. And yet, bentang-benta pa rin sa atin yung magic ng Final Fantasy. And I think that's what matters the most. Hindi gameplay, hindi turn-based, hindi action-based. What matters the most is if you enjoy the game. If you felt the magic, that's enough. That's enough for me. So yung Final Fantasy 16 for me is a total gaming experience. Lahat naramdaman ko sa JRPG na to, kasama yung mga down moments, high moments, middle moments, awe moments, heartbreaking moments, at yung mga part na minumura ko yung TV ko sa sobrang ganda. Tangina, walang ibang kayang gumawa ng game na yon kundi Final Fantasy. Dun ko lang yun naramdaman. And for me, I'm looking forward to every Final Fantasy, almost every Final Fantasy numbered. There is as of this year, natapos ko yung Strangers of Paradise. Looking forward ako dun sa Final Fantasy 7 Rebirth. Gusto ko i-plot yung remake, sobrang hirap lang talaga. At yung Crisis Core Reunion, gusto ko siyang tapusin ulit bilang remaster, no? Alam ko hindi ako madalas nagde-day one, pero for me, I just had to be there nung nirelease yung Final Fantasy 16. It was a celebration of another franchise. It was a celebration of another title for this great franchise. And for me, it's a real solid experience. As of today, natapos ng creator ng Final Fantasy na si Hironobu Sakaguchi yung Final Fantasy 16 at nag-tweet siya that this game is the ultimate entry of the franchise. Mic drop. Hironobu Sakaguchi, the creator and father of Final Fantasy. Sarap sa pakiramdam na sinabi niya yon, no? At for me, siya yung pinakamabigat na opinion dito sa game na to. Kasi sa kanya galing to eh. Remember guys, ito yung last na entry niya. Diba? The Final Fantasy, yung huling game na gagawin niya, and he did not expect this to blow. He did not expect this na talagang lalago. And that's what brought us here. Final point na lang. Hindi madalas nababanggit yung mga Final Fantasy ng mga nauna. Final Fantasy 13, Final Fantasy 15, diba? Incomplete game. Ang gulo. LC Falsi, ang gulo. Pero for me, outside internet, hindi pa ako masyadong knowledgeable sa mga nangyayari. Ang alam ko lang, Final Fantasy siya. And for me, nung natapos ko yung Lightning Returns, nakita ko si Caius, tumugtog yung kanta ni Sarah, or ni Charisse rather, na New World. Tangina. Andun yung magic talaga. Andun yung magic. Kahit sabihin mo incomplete yung game ng FF15, nandun yung magic ng Brotherhood. Andun pa din yung sobrang immersive na gameplay ng Choco Bros. For me, yun yung hindi mo kayang i-take away sa Final Fantasy. Yung magic na yun na talagang ine-immerse ka nila dun sa game without any expectation, without any, dapat ganito yan, dapat turn-based yan. Wala. Hindi ko yun matatanggal, at least on my end, na talagang nag-e-enjoy ako sa mga previous franchise, latest installment ng game na to up until now. And ngayon, kaya kong ibida sa inyo itong Final Fantasy 16. Find the flame, pare. Grabe yun. Ito na ata ang pinaka mahabang podcast na ginawa ko ng mag-isa. No, more than 30 minutes, no? Pero it was all worth it.
gumawa ako ng mga hyper notes ko because I don't want to forget a little thing, no? Kahit isa sa mga bagay na gusto kong banggitin dito. Kasi kapag sobra akong tuloy-tuloy magsalita, nawawala yung iba. Pero nagsulat ako ng hyper note kasi ayokong may malimutan. No? And for me, this podcast is still not enough. This is still not enough. No? Marami pa tayong kwento at tanong dito sa episode na to na hindi pa natin na deep divean. Hindi pa natin nasagot. No? Sino ba yung nagpadala ng katawan ni Benedicta? Sino ba talaga ano yung ginawa ng mga dragoons na inutos si Dion? Kulang pa. Kulang pa ako sa deep dive. And for me, yun yung assignment ko sa sarili ko. No? To know more about dito sa lore na to. Kung gaano kagulo yung lore ng Final Fantasy 7 na pinili kong intindihin noon, ganito rin yung gagawin ko sa FF16. Yun lang. Yun lang. Kung bitin ka pa dito sa episode na to, I highly suggest na pakinggan nyo yung podcast episode namin sa The Game Silog Show. Doon sa kay Jazz and kay Daddy Player 1. Kasama ko doon si Raiji. 4 kami doon. Pinag-usapan din namin yung spoiler cast. I think 2 yung episode nila about Final Fantasy 16. Nahati yun sa 2 parts. So I highly recommend na mapakinggan nyo yun. Ibabato ko na lang mabilis, no? Dito, as I wrap up this episode. Follow all our platforms, Kuya Balls, Facebook, Instagram, TikTok, kahit sa YouTube, meron tayo. Also, join the Zero City community. We have a Facebook group and a Discord server. Zero City, ito yung mga hyper geek din na kagaya nyo na gusto ko mapagsanib-sanib kayo sa isang lugar. No? Maraming salamat sa nakinig at tumapos ng episode na to. Let me know your thoughts, your recommendation, your story as well, no? Yung sinasabi kong kulang, bunuin natin yung kwento dito sa comment section kung saan nyo man ito mapapakinggan, whether it be on Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube. Kayo nang bahala. Maraming salamat sa pakikinig. Out na muna si Kuya Balls in 3, 2, 1. Thank you guys. Final Fantasy.